Magandang gabi kaibigan. Welcome sa Pampatulog Stories. Ngayon ay gabi na at panahon na para magpahinga. Isara mo na ang iyong mga mata. Huminga ng malalim at hayaang pakalmahin ng hangin ang iyong dibdib. Sa gabing ito, samahan mo ako sa isang kwento. Isang magaan at nakakaaliw na kwento na may konting biro, kaunting aksyon, at may aral na pabaon bago ka tuluyang makatulog. Hayaan mong ang bawat salita ay maging banayad na musika hanggang maramdaman mong ikaw ay dahan-dahang inaakay patungo sa isang mahimbing na tulog. Sa isang bayan na napapaligiran ng palayan at maliliit na kubo, mayroong isang napakalaking mansyon na parang hindi bagay sa paligid. Ang mansyon na iyon ay pagmamay-ari ni Doña Celestina, isang babaeng kilalang mayaman, elegante, at sobra kong umasta. Kung may award para sa pinakamataas ang kilay sa buong barangay, siguradong siya ang laging panalo. Hindi siya lumalabas ng bahay nang hindi naka-makeup, nakaalahas, at nakapayong kahit maaraw man o maulap. Hay naku, sabi ng mga tao sa kanto, si Donya na naman. Baka pagalitan na naman tayo kapag hindi tayo ngumiti ng maayos. At totoo nga, dahil kahit simpleng pagbati lang ng magandang umaga po Donya, ay sasagutin niya ng malamig na, magandang umaga rin. Kung meron kang maganda dito, ang kanyang mansyon ay sobrang laki. May malalapad na hagdan, malinis na hardin, at gate na bakal na parang hindi mo basta-basta malalampasan. Pero kahit ganoon, wala kang makikitang dumadalaw o bumibisita. Para bang ang laki ng bahay niya, pero mas malaki ang agwat niya sa mga tao sa paligid. May mga bata na minsan naglalaro ng habulan sa harap ng mansyon. Ngunit sa tuwing makikita sila ni Donya, lalabas siya dala ang kanyang abaniko at sisigaw, "Hoy, mga batang madudungis, baka madumihan ang kalsada sa harap ng gate ko. Lumayo kayo." Takbuhan tuloy ang mga bata, pero tawa ng tawa habang nagtatakbuhan. Para bang laro na nila kung gaano katagal sila makakapaglaro bago lumabas si Donya na parang dragon na nakasuot ng alahas. Isang araw, may dumaan na matandang pulubi na nagbebenta ng walis tambo. Maingat itong lumapit at kumatok sa gate. "Magandang araw po, Donya." Mahinahon niyang bati. "Baka po nais niyong bumili ng walis. Matibay po ito. Magagamit niyo sa paglilinis ng mansyon niyo." Tumitig si Donya mula ulo hanggang paa. Kita niya ang lumang baro at saya ng pulubi, ang putik sa kanyang tsinelas, at ang pawis na dumadaloy sa noo nito. "Walis? Sa akin? Do I look like I need a walis?" Sabay hampas ng abaniko niya sa hangin. "At isa pa, madumi ka. Baka madumihan ang gate ko. Umalis ka nga." Nahihiyaman, ngumiti pa rin ang matanda at tumalikod. Ngunit bago siya tuluyang umalis, bumulong siya ng mahina. "Darating ang araw, Donya, na hindi kayamanan ang makakapagligtas sa iyo, kundi kabutihan." Hindi ito narinig ni Donya dahil abala siya sa pag-aayos ng kanyang buhok. Nabalitaan ng mga kapitbahay ang eksena at pinag-usapan ito sa sari-sari store. Grabe talaga si Donya. Akala mo hindi dumadaan sa putikan dati. Baka nga hindi. Baka may red carpet siya sa bahay nila. Nagkatawanan ng mga tao, pero alam nilang kahit anong sabihin nila, hindi makakarating sa tenga ni Donya. Dahil sarado palagi ang kanyang puso't isip. Sa unang tingin, masarap pagtawanan ang ugali niya. Pero ang totoo, may lungkot din sa likod ng kanyang mga mata. Hindi alam ng mga tao na kahit ganun siya kayabang, may isang bagay na kulang sa kanyang buhay. Wala siyang kaibigan at darating ang panahon na ang kawalan na iyon
ay magiging dahilan para mabago ang lahat. Makalipas ang ilang araw, abala na naman si Doña Celestina sa kanyang paboritong aktibidad, ang umupo sa balkonahe ng kanyang mansyon, hawak ang abaniko at titigan ang mga tao sa labas. Para bang iyon ang kanyang araw-araw na teleserye, ang obserbahan ang mga kapitbahay at hanapan ng mali. Sa kaliwa, nakita niyang naglalabas si Aling Marites habang nakikipagkwentuhan sa kapitbahay. "Hay naku, walang klas. Ang ingay ninyo, parang palengke," bulong ni Donya habang umiikot ang kanyang abaniko. Sa kanan, may mga batang tumatakbo, pawis na pawis at naglalaro ng tumbang preso. Mga batang walang modo, pawis na pawis. Tapos ididikit ang kamay sa poste. Ang dumi! Reklamo niya ulit. At nang dumaan ang naglalako ng taho, napakunot lalo ang kanyang noo. Ay Diyos ko, hindi ko maintindihan kung bakit paborito ng mga tao yan. Taho? Gelatin na may arnibal lang naman. Habang siya ay bumubulong-bulong sa sarili, may isang batang lalaking nasa 10 taong gulang ang biglang tumapat sa gate ng mansyon at sumigaw. "Manong, isang taho nga dito." Napatayo si Donya at halos malaglag ang abaniko. "Hoy bata, bakit dito pa sa tapat ng gate ko?" Ngumisi ang bata at sumagot. Kasi po Donya, dito lang may lilim. Mainit sa kalsada eh." Nagkatingin na ng taho vendor at ang bata, tapos nagtawanan. Habang si Donya naman, halos magliyab sa inis. "Kung hindi lang ako maganda, kanina pa ako sumabog sa galit," bulong niya. Sa loob ng mansyon, dumating ang kanyang tapat na kasambahay na si Manang Pilar. Si Manang Pilar ay matagal nang kasama ni Donya, mula pa noong bata ito. Kung may isang tao lang na nakakatiis sa ugali niya, siya yun. "Donya," mahinahong sabi ni Manang Pilar, "baka naman po gusto niyong kumain muna ng merienda. May bagong luto akong bibingka." "Bibingka?" taas kilay na tanong ni Donya. Manang Pilar naman, hindi ba't pang Pasko lang yan? At saka, ang amoy naku ang usok. Ngumiti si Manang Pilar. "Ay naku Donya, kahit gaano pa kaganda ang mansion, kung wala kang inaamoy na pagkain mula sa kusina, para ring walang buhay ang bahay na ito." Nagkunwaring walang narinig si Donya. Pero sa totoo lang, kumalam ang kanyang tiyan. At ayun na nga, maya-maya'y nakita na lang siya ni Manang Pilar na palihim na kumukuha ng isang pirasong bibingka. Hindi naman pala masama," bulong ni Donya, sabay kain ulit. "Pero huwag mong ikukwento sa iba, Manang Pilar, na kumain ako ng ganito. Baka sabihin nila, simple lang ako." Napailing si Manang Pilar, pero nakangiti. Sanay na siya sa drama ng kanyang amo. Kinabukasan, dumating ang isang hindi inaasahang balita. May paparating na bagyo. Mabilis na nag-ingay ang buong barangay. Nagsimula ang mga kapitbahay na magligpit ng gamit, maglagay ng sandbag sa mga pinto, at bumili ng kandila. Pero si Doña Celestina, abay parang hindi apektado. "Bagyo? Hindi kaya ng hangin at ulan ng mansyon ko. Ito ay gawa sa matitibay na bato, imported pa mula Spain." Patuloy siya sa pag-inom ng tsaa habang nakaupo sa kanyang antigong silya, hindi man lang nag-abala na maganda. Samantala, sa labas ng kanyang bintana, naroon ang mga bata. Tulong-tulong silang nagbubuhat ng mga gamit, nagtatawanan kahit pawis at basa na. Bakit kaya sila natatawa pa kahit may bagyo? Bulong ni Donya habang pasimpleng nakatingin. Kung ako yan, baka umiiyak na ako sa stress. Pero agad niyang inilinga ang ulo at pinilit sabihing wala siyang pakialam. Kinagabihan, dumating ang bagyo.
Malakas ang ulan, humahampas ang hangin, at kumukulog ng sabay-sabay. Para bang ang buong langit ay may tampo. Sa una, matatag pa ang mansyon. Pero nang lumipas ang ilang oras, narinig ni Donya ang mga tunog na hindi niya inaasahan. Crack! Nabali ang isang sanga ng puno sa kanyang hardin. Plag! Nahulog ang ilang paso ng kanyang mga mamahaling halaman. Whoosh! At biglang bumuhos ang tubig sa isang sulok ng kisame. Ay! Diyos ko! Sigaw ni Donya habang nagtatakbo sa loob ng mansyon. Manang! Manang Pilar! May tagas ang bubong at nabasa ang carpet ko na imported pa mula Turkey. Nataranta rin si Manang Pilar pero kalmado itong sumagot. Donya, mas mahalaga po ang kaligtasan natin kaysa carpet. Huwag na muna nating isipin ang mga gamit. Pero Manang, ang carpet na yan ay mas mahal pa sa sahod mo ng 1 taon, sagot ni Donya. Napakamot na lang ng ulo si Manang Pilar. Habang nagkukumahog si Donya, biglang may narinig siyang kalabog mula sa kusina. Pagbukas nila ng pinto, nakita nilang kumakaway-kaway ang isang malaking palanggana na puno ng tubig ulan. Parang lumulutang ito sa sahig dahil sa dami ng tubig na pumasok. Ay, ano ba ito? Para akong nasa bangka, sigaw ni Donya. Ngunit natawa si Manang Pilar. Donya, baka gusto niyong sumakay para makalabas tayo sa sala. Napapikit si Donya. Hindi malaman kung iiyak o matatawa. Sa huli, napaupo na lang siya sa isang silya, nanginginig sa kaba. Habang palakas ng palakas ang bagyo, napansin ni Donya na tahimik ang labas ng kanyang mansyon. Walang kumakatok, walang dumadalaw, walang nag-aalok ng tulong. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pag-iisa. Bakit? Bakit walang pumupunta? Mahina niyang tanong. Napalunok siya. Sa kabila ng kanyang yaman at malaking bahay, parang siya lang ang nag-iisang tao sa buong mundo. At sa kalagitnaan ng unos, doon niya unang naramdaman ang bigat ng kanyang sariling kayabangan. Ang ulan ay tila walang balak tumigil. Para bang galit na galit ang langit at isinisigaw nito ang lahat ng kanyang hinanakit. Sa loob ng mansyon, si Donya Celestina ay naglalakad paikot-ikot na parang hindi mapakali. Hawak niya ang kanyang abaniko. Kahit basang-basa na ang paligid. Manang Pilar, bakit ganito? Hindi ba't dapat matibay ang mansyon ko? Imported lahat ng materyales nito. Pero bakit may tumutulo? Huminga ng malalim si Manang Pilar. Donya, kahit gaano pa katibay ang bahay, kung ang puso ng nakatira ay hindi marunong makisama, madaling mabuwag. Napataas ang kilay ni Donya. Anong koneksyon ng puso ko sa bubong ng bahay, Manang Pilar? Ngunit sa loob-loob niya, may kirot siyang naramdaman. Lumapit siya sa malaking bintana ng sala at minasdan ang labas. Doon niya nakita ang mga kapitbahay na nagtutulungan. Si Mang Cardo ay tinutulungan sina Aling Marites na buhatin ang mga sako ng bigas. Ang mga bata naman ay nagtatawanan pa kahit nagbabalde ng tubig ulan. Kahit may bagyo, ramdam ang malasakit sa isa't isa. Samantalang siya, wala man lang kumakatok sa gate ko. Bulong niya, habang dumidikit ang kanyang palad sa malamig na salamin. Walang nag-aalok ng tulong. At doon niya naramdaman ang isang bagay na matagal na niyang tinataboy, kalungkutan. Makalipas ang ilang minuto, may mahinang tok-tok na umalingaw-ngaw mula sa malaking gate. Napakunot ang noo ni Donya. Sino naman yan sa gitna ng bagyo? Lumabas siya ng pinto. Dala pa rin ang kanyang payong kahit nasa loob ng bakuran. At dahan-dahang binuksan ang maliit na siwang ng gate. At doon,
Nakita niya ang isang batang lalaki, basa mula ulo hanggang paa, nanginginig sa lamig, pero may hawak na maliit na supot ng tinapay. Donya, mahina pero magalang ang boses ng bata. Nagdala po ako ng pagkain. Baka po gutom na kayo. Namilog ang mata ni Donya. Ano? Ikaw ba ay nababaliw? Sino ka ba? At bakit ka nagdala ng tinapay sa akin? Hindi mo ba alam na hindi ako basta-basta kumakain ng... Tiningnan niya ang supot. Monay? Ngumiti ang bata kahit nanginginig. Opo, monay lang po ang kaya kong ibigay. Pero masarap yan galing kay Aling Marites. Binigyan niya ako ng extra, kaya naisip kong ibahagi sa inyo. Natigilan si Donya. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya inalayan ng isang bagay na walang kapalit. Bakit mo ako binibigyan? Lagi ko kayong pinapagalitan kapag naglalaro kayo sa tapat ng mansyon ko. Nagkibit balikat ang bata. Kasi po, kahit galit kayo, kapitbahay pa rin kayo. Sabi ni nanay, kapag may bagyo, dapat lahat nagtutulungan. At bago pa siya makapagsalita, iniabot ng bata ang supot at tumakbo palayo. Muling nagbabad sa ulan. Iniwan si Donya na nakatayo. Hawak ang supot ng munay at hindi alam kung iiyak o tatawa. Monay, sa gitna ng mansyon kong punong-puno ng mamahaling pagkain, bakit parang ito ang pinakamahalaga? Pagbalik niya sa loob, sinalubong siya ni Manang Pilar. Aba, Donya, may dala kayong monay. Sino nagbigay niyan? Itinago agad ni Donya ang supot sa likod. Wala. Hindi ito para sa akin. Basta, nakita ko lang dyan sa labas. Ngunit dahil gutom na rin siya, naupo siya sa tabi ng kandila at dahan-dahang binuksan ang supot. Kinagat niya ang isang piraso ng monay at sa unang kagat, napapikit siya. Ang lambot at ang sarap. Para akong nakatikim ng kayamanan na hindi ko pa naranasan. Napatawa si Manang Pilar. Donya, baka po yan ang unang pagkakataon na nakakain kayo ng pagkain na galing sa malasakit ng iba. Hindi dahil binayaran niyo. Habang kumakain siya, muling may narinig na katok sa gate. Mas malakas na ngayon. Tok, tok, tok. Ay nako, sino na naman? Reklamo ni Donya. Sabay tayo. Pagbukas ng gate, laking gulat niya. Ang mga batang madalas niyang pagalitan ay nakatayo ron. May dalang mga timba at tahbo. Donya, narinig po namin na tumutulo ang bubong ninyo. Tutulungan po namin kayong magigib ng tubig para hindi lumubog ang loob. Namilog ang mata ni Donya. Tutulong kayo sa akin. Hindi ko nga kayo pinapalaro dito sa harap ng mansyon ko. Ngumisi ang isa. Oo nga po, pero sabi ng tatay ko, kapag may bagyo, kalimutan na ang inis. Ang mahalaga, sama-sama tayong ligtas. At bago pa makatanggi si Donya, nagsimula nang magsipasukan ang mga bata na may bitbit ng tahabo at balde. Ang ilan ay nag-igib ng tubig sa sahig. Ang iba na may nagtatawanan habang nagbubuhat ng mga upuan para hindi mabasa. Sa gitna ng lahat ng ito, parang biglang naging palaro ng mansyon. May batang nadulas sa sahig at natawa ng malakas. May isa pang ginawang bangka ang timba at pinalutang ang tsinelas. Uy, Donya, may swimming pool na kayo sa loob. Biro ng isa. Napataas ang kilay ni Donya, pero hindi niya mapigilan ang mapangiti. Mga batang ito, nakakabaliw, pero nakakagaan ng pakiramdam. Habang pinagmamasdan niya ang mga batang tumutulong sa kanya, nakaramdam siya ng init sa kanyang dibdib. Bakit sila nag-aabala para sa akin? Samantalang ako, palagi ko silang minamaliit. Unti-unti, nagkaroon ng bitak ang matigas niyang puso.
At doon nagsimula ang pagbabago, isang simpleng munay at isang grupong bata ang nagturo sa kanya ng tunay na yaman, ang malasakit at pagtutulungan. Nagpatuloy ang malakas na ulan. Ang kulog at kidlat ay tila kumakanta ng sarili nilang nakakatensyong musika. Ngunit sa loob ng mansyon ni Doña Celestina, kakaibang ingay ang maririnig. Tawa ng mga bata at halakhakan ng mga taong dati itinataboy ng may-ari ng bahay. Habang ang iba'y seryosong nag-iigib ng tubig, ang ilan ay ginawang laro ang sitwasyon. "Hoy, tingnan nyo, para tayong nasa dagat." Sigaw ng isang bata habang ginagamit ang tabo na parang sagwan. "Lagyan natin ng pangalan ng bangka ng tsinelas ko. Tatawagin ko siyang si Tsinelas Dos." Dagdag pa ng isa. Nagtawanan ang lahat, pati na rin si Manang Pilar na halos hindi na makagalaw sa kakatawa. Samantalang si Donya, nakaupo sa gilid, nanunood. May kunot pa rin sa noo, pero hindi maitago ang pagkurba ng kanyang labi. Mga batang ito, parang walang problema. Ako, kahit may kumikislap na chandelier, hindi mapatahimik ang utak ko. Maya-maya, may kumatok ulit sa gate. Pagbukas nila, naroon si Aling Marites at si Mang Cardo. May dalang kaldero ng lugaw. "Donya," bati ni Aling Marites, "narinig namin na mahirap ang sitwasyon ninyo dito. Eto, nagluto kami ng lugaw para sa lahat. Makikigamit na rin sana ng bubong ninyo. Nabaha kasi ang bahay namin." Namilog ang mata ni Donya. "Ha? Makikisilong kayo dito sa mansyon ko?" Tumango si Mang Cardo. "Opo, pero kung bawal po okay lang. Babalik na lang kami sa ulan." Sandaling natahimik si Donya. Karaniwan, mabilis niyang tatanggihan ng kahit sinong makikituloy. Pero habang nakikita niya ang mga bata na masayang naglilinis para sa kanya, biglang bumigat ang kanyang dibdib. Sa huli, napabuntong hininga siya at nagsabi ng, "Pumasok na kayo, pero huwag niyo ngang dudumihan ang carpet ko." Ngumiti ang mag-asawa at agad pumasok, dala ang lugaw. Hindi nagtagal, ang dating malamig na mansyon ay napuno ng amoy ng mainit na lugaw. May halong manok, kaunting luya, at sibuyas na tumatagos sa ilong. Napalunok si Donya. Amoy palengke. Pero bakit parang nakagagaan ang pakiramdam? Nagsalo-salo ang lahat. May mga bata pang nakaupo sa sahig. Walang pakialam kahit basa ang kanilang mga tsinelas. "Manang Pilar, hindi ba't bawal silang maupo sa marmol na sahig ko?" Bulong ni Donya. Ngunit bago pa makasagot si Manang Pilar, isang batang babae ang nagsabi, "Donya, ang ganda po ng sahig ninyo. Para pong salamin. Kita ko mukha ko, oh." At tumawa siya ng malakas, sabay turo sa sariling refleksyon. Nahawa pati ang mga kasama. Napailing na lang si Donya, pero sa unang pagkakataon, hindi siya nagalit. Habang kumakain, napansin ni Donya ang batang nagdala sa kanya ng monay kanina. Tahimik itong kumakain sa gilid. "Hoy bata," tawag niya. "Ikaw ba ang nagbigay sa akin ng tinapay?" Nagkibit balikat ang bata. "Opo, pero maliit lang po yun. Hindi naman po importante." Umiling si Donya. "Maliit? Hindi importante. Alam mo ba, sa gitna ng bagyong ito, yun lang ang unang bagay na nagpaalala sa akin na hindi pala ako nag-iisa." Natahimik ang lahat. Hindi sanay ang mga tao na marinig si Donya na nagsasalita ng ganito. Maging si Manang Pilar ay napangiti habang nagpipigil ng luha. Habang seryoso ang usapan, biglang may batang umubo ng malakas. "Hoy, huwag kang umubo sa lugaw," sigaw ng isa. "Tsk, hindi ako umubo sa lugaw, kundi sa tabi lang," sagot ng bata.
Nagtawanan ulit ang lahat, pati na si Donya. Mga bata talaga. Pero nakakagaan ng gabi, bulong niya. Pagkatapos kumain, nagdesisyon si Donya na maglakad-lakad sa loob ng mansyon. Sa bawat kwarto, nakikita niya ang mga kapitbahay na nagkukwentuhan, nagtutulungan, at nagbibiro. Parang ibang mundo. Isang mansyon na dati ay puno ng katahimikan, ngayon ay puno ng buhay. Napatingin siya sa malaking salamin sa dingding. Nakakita siya ng isang babaeng may suot na mamahaling damit, alahas, at hawak ang abaniko. Pero sa likod ng kanyang mga mata, may bakas ng lungkot. Napaisip siya, kung wala sila dito, ako na lang mag-isa. At baka hindi ko kayanin. Muling bumalik si Donya sa sala at nagsalita ng malakas. Mga kababayan, mga kapitbahay, aaminin ko, hindi ako sanay na may ibang tao rito. Dati, galit ako kapag may dumadaan o naglalaro sa tapat ng bahay ko. Pero ngayong gabi, parang gusto ko nang marinig ang tawanan ninyo palagi. Natigilan ang lahat. Hindi nila inakalang maririnig nila yon mula kay Donya Celestina mismo. At biglang may batang sumigaw. Yay! Pwede na po kaming maglaro sa harap ng gate nyo. Napahawak sa noo si Donya, pero natawa rin. Sige na nga, pero huwag nyo lang dudumihan ang pader ko. Nagpalakpakan ang mga bata, at muling napuno ng tawa ang mansyon. Sa labas, patuloy pa rin ang ulan. Pero sa loob, tila may sumilong na bagong liwanag. Hindi na siya ang matapobreng nakaupo lang sa balkonahe. Siya ngayon ay isang babaeng unti-unting natututo kung ano ang ibig sabihin ng pakikisama at malasakit. At sa gitna ng lahat ng ingay, napapikit si Donya Celestina. Huminga ng malalim at bulong niya sa sarili. Ngayon ko lang naramdaman, may tunay palang kayamanan na hindi nasusukat sa alahas o bahay. Ito ay ang mga taong handang kumatok kahit alam nilang itataboy ko. Isang araw, nagising si Donya Celestina ng maaga. Hindi dahil sa gusto niyang maghanda, kundi dahil sa malakas na tugtog ng mga tambol, turotot sa labas. Aray ko naman, ang aga-aga, ang ingay. Wala bang respeto ang mga iyan sa taong natutulog ng mahimbing? Reklamo niya habang nakatakip ng unan sa tenga. Ngunit kahit anong takip niya, ramdam pa rin ang kasiyahan sa labas. Mga tawanan, sigawan ng mga bata, at amoy ng nilulutong pansit at bibingka. Dahil sa inis, bumangon siya at sumilip sa bintana. Doon niya nakita ang mga kapitbahay na abalang-abala. May nag-aayos ng banderitas, may nagbubuhat ng mesa, at ang mga bata na may naglalaro habang may hawak na maliit na bandila. Napakunot ang noo niya. Pista, bakit wala man lang nagsabi sa akin? Abay, hindi ba dapat ako ang pasimuno rito bilang pinakagalang-galang na babae sa baryo? Agad niyang tinawag si Manang Pilar. Manang, maghanda ka ng bagong damit at siguraduhin mong mas maganda kaysa sa lahat ng makikita ko sa labas. Hindi ako papayag na matabunan ang aking kinang. Sa gitna ng kasayahan, biglang lumabas si Donya Celestina. Nakasuot siya ng makintab na damit na kulay gintong dilaw, punong-puno ng burdang kumikinang sa araw. May paypay pa siyang yari sa abaniko na halatang mamahalin. Napalingon ang lahat. Ang mga tao, hindi makapaniwalang dumalo siya. Uy, si Donya Celestina, bulong ng isa. Ngayon lang ata siya sumali sa pista natin, dagdag ng iba. Pakiramdam ni Donya Celestina, siya na ang reyna. Kaya naglakad siya ng dahan-dahan, taas noo at nakangiti ng pilit. Ngunit habang naglalakad siya, may isang batang tumakbo at biglang bumangga sa kanya. Tumalsik ang hawak nitong halo-halo
at diretsong tumama sa kanyang damit. "Ay, Diyos ko, ang aking mamahaling baro!" Sigaw ng Donya. Tahimik ang lahat. Nakatingin sila. Iniisip kong magwawala na naman siya. Nakita niya ang batang halos maiyak. "Papasensya na po, Donya. Hindi ko sinasadya." Nanginginig na sabi nito. Huminga ng malalim si Donya Celestina. Ramdam niya ang inis, parang gusto niyang magalit. Pero naalala niya ang sinabi ni Manang Pilar. Kapag marunong kang magpatawad sa maliliit na bagay, gagaan ang dibdib mo. Napatingin siya sa bata. Imbes na sigawan ito, napabuntong hininga siya at ngumiti ng kaunti. "Pasensya na rin. Basta sa susunod, mag-ingat ka." Nakanganga ang mga tao. Hindi sila makapaniwala sa narinig. Ha? Nagpatawad siya? Hulong ng isa. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagbato ng payong. Dagdag ng isa. Natawa ang mga tao at unti-unting bumalik ang saya. Lumapit ang isang matandang babae at nagsabi, "Donya, salamat at dumalo ka. Ang sarap makita kang nakikihalubilo." Nagkibit balikat ang Donya, kunwari walang epekto. Pero sa loob-loob niya'y parang may kakaibang gaan siyang naramdaman. Maya-maya'y may nag-aya sa kanya. "Donya, baka gusto niyo pong sumali sa palaro." Pabitin po. Napailing siya agad. "Ako?" Pabitin. "Ano ako? Bata." Pero nagulat siya nang marinig ang mga tao. "Game na, Donya. Game. Game." Sabay palakpakan at tawanan. Hindi niya alam kung paano tatanggi, kaya't naglakad siya palapit. At dahil sa matinding sigawan, bigla siyang napatakbo, napahawak sa lubid. At sa isang iglap, nahulog ang isang pakete ng candy sa ulo niya. "Aray ko!" sigaw niya. Ngunit imbes na magalit, napatingin siya sa mga taong nagtatawanan. At hindi niya napigilan, natawa na rin siya. At sa unang pagkakataon, ang tinaguriang mata pobre ng baryo, tumawa ng sabay sa mga tao. Dumating ang hapon, at sa gitna ng mga masasayang tunog ng baryo, may nagtatawa ng bata, may naglalaro ng patintero, at may mga matatandang nagkukwentuhan sa tapat ng tindahan. Nakaupo si Donya Celestina sa isang upuan sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Tahimik siyang nakatingin sa paligid, parang ngayon lang niya napapansin ang simpleng sigla ng baryo. Kanina lamang, dumating ang mga bata at dala ang ilang prutas mula sa kanilang mga bahay. May mangga, saging, at kaunting tinapay. Sabi nila, "Donya Celestina, para po sa inyo. Hindi man po kami mayaman, ito po ay galing sa puso." Hindi alam ni Donya Celestina ang isasagot. Noon, akala niya'y ang kayamanan ay nasa gintong nakatago sa baul, sa alahas, at sa malalaking bahay. Pero ngayon, kita niya sa mga mata ng mga bata at kapitbahay na kahit kakaunti lang ang mayroon sila, handa silang magbahagi. Habang kumakain siya ng saging na inabot ng isang bata, napaisip siya, bakit ba ako naging mata pobre noon? Akala ko kasi, kapag nakihalubilo ako sa mga simpleng tao, bababa ang tingin nila sa akin. Pero ngayon, sila pa ang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na yaman. Nang maramdaman niyang may nakaupong matanda sa tabi niya, napatingin siya. Si Mang Tasyo pala, ang pinakamatanda sa baryo. Nakangiti ito at nagsalita. "Alam mo, Donya Celestina, ang yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera. Nasusukat ito sa dami ng pusong natutuwa sa iyo at sa kabutihang iiwan mo sa iba." Napayuko si Donya Celestina. "Kung ganoon, matagal na pala akong pulubi," wika ni Donya Celestina. "Kasi wala akong naiiwan, kundi takot at sama ng loob." Tinapik siya ng matanda sa balikat. "Hindi pa huli ang lahat,"
Ang taong marunong magpakumbaba, siya ang tunay na mayaman. Maya-maya, may narinig silang sigaw mula sa kabilang dulo ng baryo. Isang bata ang nahulog sa pilapil habang naglalaro. Dali-daling tumakbo ang mga tao, kahit medyo may katandaan na. Sumama rin si Doña Celestina. At dahil hindi siya sanay, nadapa pa siya sa putikan. "Ay, Doña Celestina, okay lang po ba kayo?" Tanong ng mga tao habang natawa ng kaunti sa itsura niya. Puno ng putik ang kanyang damit. Napangiti siya, kahit nahihirapan tumayo. "Okay lang ako. Mas mabuti nang madumihan sa putikan kaysa manatili sa kalooban na puro yabang." Nagtawanan ang mga bata at sa unang pagkakataon, hindi siya nainis sa tawanan ng iba. Nakihalakak pa siya. Sa hapon na iyon, habang papalubog ang araw, ramdam ni Doña Celestina ang kakaibang gaan ng kanyang puso. Hindi na siya iyong matapobring donya na laging nakataas ang kilay. Unti-unti, natutunan niyang tanggapin ang kapalpakan, ang simpleng kasayahan, at higit sa lahat, ang halaga ng ibang tao. Ang tunay na yaman, bulong niya sa sarili, ay ang mapuno ang puso, hindi ang baul ng ginto. Lumipas ang ilang araw, at tila ba nagbago ang ihip ng hangin sa buong baryo. Si Doña Celestina, na dating kilalang suplada at matapobre, ngayon ay nakikitang nakangiti, nakikipagkwentuhan, at kahit paminsan-minsan ay nakikipagbiruan sa mga bata. Hindi pa rin siya perpekto. Minsan, lumalabas pa rin ang kaniyang pagiging maarte o ang ugali niyang mataas ang pamantayan. Pero ang kaibahan, marunong na siyang humingi ng paumanhin at tanggapin na hindi lahat ay kailangang maging ayon sa gusto niya. Isang umaga, habang naglalakad si Doña Celestina sa plaza, nilapitan siya ng isang batang lalaki at nag-abot ng isang maliit na bulaklak. "Para po sa inyo, Doña Celestina," sabi ng bata. "Salamat po kasi tinuruan niyo kaming tumawa at maglaro kahit na may edad na kayo." Hindi napigilan ni Doña Celestina ang mapaluha. Napaisip siya, kung noon pa lang sana natutunan kong magpakumbaba, baka mas marami akong naging kaibigan. Mas maaga kong natutunan kung gaano kasarap maging totoo at simple. Minsan, dala ng kayamanan o posisyon, iniisip natin na mas mataas tayo kaysa sa iba. Pero sa dulo ng lahat, pantay-pantay lang naman tayo. Pareho tayong napapagod, nagugutom, nasasaktan, at higit sa lahat, pareho rin tayong naghahanap ng pagmamahal at pagtanggap. Ang pagiging matapobre ay parang pader na ikaw mismo ang itinayo. Ikaw rin ang hindi makalabas, at ikaw rin ang walang makapasok. Ngunit kapag natutunan mong gibain ang pader na iyon, makikita mong mas magaan pala ang buhay, puno ng tawanan, kaibigan, at malasakit. Kaya kung sakaling may mga taong nakasalamuha ka na tila mayabang o mataas ang tingin sa sarili, alalahanin mo, baka hindi sila tunay na masaya. Baka kailangan lang nila ng isang pagkakataon na ipaalala na lahat tayo ay tao, lahat tayo ay nagkakamali, at lahat tayo ay may kakayahang magbago. At ikaw, habang nakikinig sa kwentong ito bago matulog, sana maalala mo rin na hindi sukatan ng pera o posisyon sa buhay upang maging mas mabuti o mas maligaya. Ang tunay na kayamanan ay nasa puso, sa kabutihang ibinibigay, at sa pagmamahal na ibinabahagi. Ngayon, ipikit mo na ang iyong mga mata. Damhin ang katahimikan. Isipin ang mga bagay na nagpapagaan ng iyong loob. Bukas, panibagong araw na naman. Dalhin mo ang aral na ito. Masarap mabuhay nang may kababaang loob. Masarap matulog nang walang bigat sa dibdib.
at masarap gumising ng may ngiti sa labi. Magandang gabi.